Nagsisidatingan na sa Metro Manila ang mga pasaherong nag-undas sa probinsya. May mga nakabiyahe na rin patungong Bicol matapos maudlot ang kanilang biyahe dahil sa Bagyong Christine. At mula sa PITX sa Parañaque nakatutok live si Bon Aquino. Bon! Pia Ivan, matapos nga ang paggunita sa undas, nagsimula nang dumating dito sa PITX yung mga pasaherong nagbakasyon sa probinsya. Matapos ang 6 na araw na bakasyon sa Gapan Nueva Ecija noong undas, balik Metro Manila na si Jonalyn Manuel at kanyang mga anak. Bukas kasi may pasok na po. Mahirap po kasi sumakay kapag po rush hour natin. Matagal po yung biyahe. Dahil naman daw sa trabaho, kaya umuwi na si Junie Padua sa Metro Manila. Kasi 3 days lang naman ako kaya okay lang naman at isang importante na dalaw namin lolo't lola ko. Okay naman, mabilis naman. Ayon sa pamunuan ng PITX, galing Bicol, Batangas, Baguio, Tuguegarao at mga probinsya sa Visayas at Mindanao ang mga pasaherong dumating sa terminal ngayong araw. Bukas nila inaasahan na talagang buhos ng mga pasahero galing probinsya. Dahil sa sabay-sabay na dahil first day of work day again, and then of course yung classes din, sabay-sabay na yan ng helicopters at saka yung mga pauwi galing probinsya. Kung ang karamihan pauwing Metro Manila, si Emilyn Altavano naman ngayon palang makakauwi sa Tabaco Albay para sa kanyang naudlot na undas break. Wala pong biyahe nung panahon ng undas, gawa ng binagyo sa Bicol. Tapos stranded pa, kaya hindi na lang ako nag-uwi, gawa ng talagang walang biyahe. Sabi ng PITX, may mangilan-ngilang umuuwi ng Bicol ngayon matapos makansela ang kanilang biyahe noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Sa mga bus station naman sa Pasay, manaka-naka pa rin ang dating at alis ng mga pasahero ngayong hapon. Kaninang umaga at tanghali, hindi pa ganoon karami ang mga pasahero sa Araneta City Bus Station sa Quezon City. Nakabantay rin ang mga pulis sa iba pang bus terminal sa Cubao. Ivan, ayon sa PITX, mula October 28 hanggang November 2, umabot sa mahigit 900,000 ang bilang ng mga pasahero na pumasok at lumabas ng PITX. As of 5 p.m. naman ngayong araw, umabot na sa mahigit 100,000 yung foot traffic dito. No? Mas mataas yan kumpara kaninang umaga. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino. Sa Manila Northport Passenger Terminal, bukod sa mga pauwi sa Metro Manila, binabantayan din ang mga inabot na rito ng undas dahil sa mga kanseladong biyahe. At nakatutok doon live, si Mariz Umali. Mariz? Pia, nakaapekto ang dalawang magkasunod na Bagyong Christine at Leon kung bakit may ilang mga biyaheng naantala dito sa Manila Northport at dahilan din para matengga rito ang ilan nating mga kababayan. October 27 pa raw sana nais ni Junar Andes na makauwi ng Dipolog, Zamboanga del Norte para madalaw ang ama sa sementeryo. Pero bukas, November 4, ang nakuha niyang biyahe. Nalungkot. Hindi ako nakapunta doon sa amin. Alas 9 naman kagabi dapat ang biyahe ni Diana Alvarez pa Bacolod, pero wala raw barkong dumating. Bukas na rin matutuloy ang kanilang biyahe. Bakit ganon? Tagal-tagal na naman. Mahirapan nga kami dito wala pa nga kami ng pira pambiling pagkain. Mahirap. Pag umuwi kami, mahirap balik-balik naman. Ang dami ko naman kasing dala. Paliwanag ng pamunuan ng Manila Northport, nag-domino effect ang dalawang magkasunod na bagyo, kaya naantala ang biyahe ng mga barko. Epekto na rin yan ng mga naging canceled na trips din ng Bagyong Christine. Yun pong mga canceled trips kasi in-reschedule po nila yan sa ibang araw. Nagkabirya pa ang ilang barko ng isang shipping line. Ang binatang ito na naghihintay rin ng na-delay na biyahe, hindi man nakabisita sa mga yumaong kaanak sa Cebu. Sinamantala naman ang undas vacation para mabisita ang ama sa Maynila. Tinake advantage po yung undas para makabisita po sa aking papa. Para walang pasok. Ang ginawa namin, nandun sa simbahan sa Kainta, tapos nagsindi ng kandila doon. Para makaiwas naman sa siksikan, ang pamilyang ito isang araw na advance sa Pantalan bago ang kanilang biyahe. Sinadya po talaga po namin na maaga. Baka sobrang traffic po. Bantay sarado ng mga pulis, K9 unit at iba pang security personnel ang Pantalan. Mayroon ding help desk para alalayan ng mga pasaherong may emergency o anumang pangangailangan.
Pia, ngayong araw inaasahan ang dagsa ng mga pasahero pabalik dito sa Maynila para makaabot sila sa pagbabalik opisina at eskwela bukas. May mga nauna ng mga dumating kaninang umaga pero ang bulto raw ng mga pasahero ay inaasahan darating mamayang alas 10 ng gabi mula Bacolod na may sakay na aabot sa 561 passengers. At yan ang latest mula rito sa Manila Northport. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Marizo Mali. Inaasahan ngayong gabi ang buhos sa North Luzon Expressway ng mga pabalik Maynilang motorista at nakatutok doon live. Jamie Santos. Jamie. Ivan, nakaalerto pa rin ang pamunuan ng North Luzon Expressway sa inaasahang buhos ng mga motoristang umuwi sa kani-kanilang probinsya nitong Undas at pabalik na ng Metro Manila ngayong linggo. Mula nitong 1:30 p.m., unti-unti nang nadaragdagan ang mga sasakyan sa North Luzon Expressway pa Metro Manila. Ayon sa pamunuan ng NLEX, tuloy-tuloy ang pasok ng mga motorista mula sa Tarlac Toll Plaza sa may SCTEX. Inaasahan natin, ma'am, na tuloy-tuloy pong tataas itong volume natin habang lumalalim yung hapon po. At hanggang mamayang gabi pa po. Then, early morning po bukas, meron pa rin po tayo ni-expect na surge. May pagbagal na ng traffic pagdating sa Bukawi Toll Plaza at paglagpas ay tukod na ang mga sasakyan. Pero sa ibang toll plaza, wala naman daw pila. Marami nang naka-RFID so wala na po tayo masyadong na-experience na sobrang haba ng pagpila dito sa ating mga toll plaza. Sakaling magkasabay-sabay ang mga pabalik ng Metro Manila at magka-traffic sa NLEX, handa raw ang kanilang zipper lane o counterflow lane. Nakaantabay pa rin ang patrol team ng NLEX para umalalay sa mga motorista. Ivan, ayon sa NLEX, may pagbagal na sa southbound ng NLEX sa bahagi ng Angeles. Meron na ring pagbagal ng trapiko sa may San Fernando going to San Simon, mula Balagtas hanggang sa Bukawi Toll Plaza at mula Bukawi Toll Plaza hanggang Marilao. Kaya naman bukas na ang zipper lane sa may Ciudad de Victoria hanggang sa may Valenzuela. At yan ang latest mula rito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. May pagbabagal na po sa daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway dahil sa mga nag-uuwian. At ang sitwasyon sa SLEX sa live na pagtuto ni Dano Tingkungko. Dano? Pia, humigit kumulang 600,000 o kalahating mas marami sa arawang dami ng sasakyan ang inaasahang magsasama-sama ngayon sa SLEX kasabay ng uwian ng mga nag-undas sa probinsya. Pasado tanghali, ito ang tagpo sa bahagi ng Alabang hanggang Sukat northbound ng SLEX. Mabagal na pila ng mga sasakyang pauwi. Kinahapunan sa bahagi ng Calamba northbound, mabagal na ang usad ng mga sasakyan. Ayon sa SLEX, ngayong alas 4 ng hapon hanggang kinabukasan, inaasahan ng dagsa ng mga motoristang papasok ng Metro Manila. Marami pang sasakyan na nagpunta kagabi dito sa may area ng Sukat Road. Nandito kasi yung Loyola at Manila Memorial. Ang ginawa namin kagabi from Alabang Viaduct, nagpa-counterflow na kami para ma-bypass lang tong Sukat area. Malaking posibilidad daw ang magpa-counterflow lalo't marami ang inaasahang mag-uuwian mamaya. Pero bukod dito, ang isa ring inaasahan ang paghaba ng pila sa toll plaza dahil sa inaasahang pila sa cash lane at aberya dahil sa mga RFID na wala o kulang ang load. Yung main toll plaza natin sa taas, dyan tayo magkakaroon ng build-up. Yung cash lane natin, pero yung ETC siguro smooth lang yan unless mayroong mga RFID sticker na walang load or insufficient balance na pwedeng makapag-cause ng abala sa ating mga motorista. Ang ginawa namin dyan, nagdagdag kami na additional mga ambulant teller para smooth lang at ma-assist yung ibang mga insufficient load at walang load. At Pia, update tayo para sa mga motoristang nasa pagitan ng Binyan hanggang Pasita northbound at yung mga nasa Alabang hanggang Sukat northbound. Magbaon po kayo ng pasensya kung meron pa kayo sa inyong sasakyan dahil mabigat ang daloy ng trapiko dyan ngayon. Pia?
Maraming salamat, Danoting Kungko. Para makaiwas sa traffic at dagsa ng biyahero, inagahan ng ilang pasahero ang pagpunta sa NAIA. Nakatutok si Katrina So. Maaga pa lang nagsimula nang dumating ang mga pasahero sa NAIA Terminal 2. Si April Escucha, maagang bumiyahe pabalik ng Metro Manila galing Iloilo para di na raw maipit sa trapiko. Kasi in-anticipate ko tonight or later tonight, marami ng tao going back to Manila. So that's why I took the morning flight. At the same time, enough for me to rest for tomorrow's start of work. Pag-iwas din sa dagsa ng mga pasahero at traffic ang dahilan ng ilang maagang nagsiuwian. Kasi masyadong traffic mamaya, di ba? Para lang sa traffic, ma'am. Para makaiwas traffic. Kasi bukas may trabaho na. Sa NAIA Terminal 3, maraming hindi lang mga pauwi ng Metro Manila, kundi pati mga pabalik sa probinsya. Kahit ang ilang mamayang gabi pa ang flight, inagahan na ang papunta sa Terminal 3. Traffic pag hapon na. Mas lalo ngayon na uwian, kaya nagahan ko na. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.